Buting balita ng ating Yahweh El Shaddai at ang gagamitin daluyan ng salita ng ating Panginoon. Walang iba kundi si Brother Mark Rombano. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. We will praise and lift you high. El Shaddai. To your love and to the Ram, you saved the son of Abraham. To the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. Your songs of voice was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Praise God, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama namin Diyos na makapangyarihan, Yahweh, salamat Ama sa pagkakataong muli ay kami pinagsasama-sama niyo upang makapaghandog ng papuri at panambahan sa iyo sa isang gabi ito. Dalangin namin na kami po itong samahan at pagpalain at dalangin namin na ang bawat salita mo na aming pagsasaluhan ay maghatid ng inspirasyon at kalakasan anumang pong aming mga pangailangan.
makapulot nawa kami ng magandang halimbawa at mensahe mula sa iyong lingkod na ginawa't ibinuhos ng lahat ng meron sa Kanya upang maipadama ang Kanyang pag-ibig. Kaya niyo po na sa paggunita namin ng iyong sakripisyo, maging kabahagi at sa lahat ng mga hirap na iyong pinagdaanan. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri at salamat sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagkat ang Diyos nating Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pag-ibig ang siyang pupukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagtulong sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay nagkawanay. Pagkat ang Diyos nating Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na Kung kayo po ay may dalang Biblia, kayo po ay aking inanyayahan na ito po ay buksan sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanatang 14, Talatang 3 hanggang 9. Let's take a reading to the Gospel of St. Mark, chapter 14, verse 3 to 9. Nasa Betanya noon si Jesus sa bahay ni Simon na may keto. Habang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango mula sa katas ng purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroon at sila'y nag-usap-usap. Bakit niya inaksaya ang pabango? Maaaring ipagpili yun ng mahigit sa 300 salaping pilak at maibigay sa mga tukha ang pinagbilhan. At pinagalitan nila ang babae. Ngunit sinabi naman ni Jesus, bakit ko siya ginugulo? Pabayaan siya, isang mabuting bagay ang ginawa niyang ito sa akin sapagkat habang panahoy kasama niyo ang mga tukha at anumang ninyong naisin ay makagagawa kayo sa kanila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi niyo kasama habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binuhusan niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan niyo, saan man sa buong mundo ipangaral ang magandang balita, ang ginawa ng babaeng ito ay ipahayag bilang pag-alaala sa kanya. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sige po, pwede na po tayong magsiupo sa presensya ng Panginoon. Actually, mga kapatid, ang gospel talaga natin ngayon ay napakahaba. Mula chapter 14 na ang Panginoon ay binuhusan ng pabango, pagkatapos ito sa pinakadulong verse ng chapter 15 kung saan nakalibing na ang Panginoon. Kung babasahin ko yun lahat, nakaabutin tayo ng give thanks. So, pili na lang po tayo ng pwede natin kuhanan ng paksa and then i-explain na rin po yung kagandahan po o importansya ng sakripisyo ang kailangan pagdaanan ng Panginoon. So bago po ako magsimula, meron po akong ikakwento muna sa inyo. Meron pong
isang mayamang manlalakbay na sakay siya ng kanyang karwahe. At habang dumadaan po sila sa isang bukid ay meron silang nakitang dalawang lalaki na hila-hila yung kariton, pambungkal ng lupa, yung araro. Sabi nung mayamang lalaki dun sa kanyang driver ng kabayo, syempre. Kalimutan ko yung tawag sa yung nag-drive ng kabayo. Itong tawag dyan. Ayun, kutsero. Chinta kasi nasa isip ko. Sabi niya yun sa kanyang kutsero, siguro grabing hirap ng mga taong ito kasi isipin mo, yung trabaho ng hayop, sila ang gumagawa. Eh, sakto naman po na yung kanyang kutsero ay kakilala po yung dalawang lalaki yun na nagtatrabaho sa bukid. Sabi niya, actually, sir, Kristiyano yung mga yan. Talaga ba? Opo, at meron silang alagang baka na ginagamit pang araro. Pero nung nagpapagawa sila ng kapilya at gustong-gusto talaga nilang makatulong, makapagbigay ng ambag, wala silang pera, ang ginawa nila ay ibinenta nila yung kanilang alagang baka. So, sabi naman po ng mayamang lalaki, grabe namang sakripisyo. Pero sabi naman po ng kanyang kutsero ay, sir, hindi po yung sakripisyo para sa kanila. Sa kanila, yun ay isang privilege. Kaya po, yung lalaking yun ay parang napahiya. At kinausap niya yung pinaka-parit sa kanilang lugar. Sabi niya, Father, ilang panahon akong nagbibigay sa pagpapagawa ng simbahan, pero ngayon ko na-realize na hindi pa pala talaga ako nagsasakripisyo. Kasi ang ibinibigay ko ay yung kung ano lang yung meron ako, pero hindi yung lahat ng kaya ko ibigay. At ganun po ang ginawa ng babaeng ito, mga alay ng pabango po sa ating Panginoon. Bagamat siya ay tinuligsa ng mga taong nakakakita, pero ito po ay na-appreciate ng ating Panginoon. Amen? So, ganyan pong klase ng sakripisyo ang tinutukoy po ng Apostol Pablo. Sabi po sa Romans 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Father Anong, malakas na rin. Medyo nakakaano. Malakas. So, ito po mga kapatid, ay pagpapakita po ng expression ng babae bilang pagmamahal niya at devotion sa ating Panginoon by giving a costly sacrifice. Pag sinabing costly sacrifice ay masyado pong mahal. Amen? Pag sinabi kasing pabango, sa atin kasi, ang nasa isip natin, yung mga pabango na bambini, yung mga pabango na baby cologne, na aficionado, mga tag 50 pesos. Hindi po eh. Ang pabango po kasi sa kanila ay kung ituturing ng isang pamilya, para na rin itong kayamanan. Ito ay merong espesyal na okasyon na pinagagamitan na napakamahal. Kaya ito ay talagang kanilang iniingatan mga kapatid. So yung kanyang labor of love is misunderstood. Dahil nga pinanghinayangan ito ng mga taong nakakita na grabe naman, binasag na lang yung pabango. Pwede namang ipinagbili na lang kasi malaking halaga ang pwedeng imali. Kaya sabi ng Panginoon doon sa mga tao na lumilibak doon sa babae, sabi niya, kayo, lagi niyo kasama yung mga tao na pwede niyong tulungan, yung mga mahihirap, pwede kayong magkawang. Ako, ngayon niyo lang ako makakasama. At ginawa na ng babaeng ito yung kanyang makakaya na pwedeng ibigay sa akin habang nandito pa. Amen? Kaya sa amang parte ng daigdig, yung kanyang ginawang ito ay matatanyag sa angmang lupalop at sa kahit anumang henerasyon. So, ang tanong po mga kapatid ko kay Kristo, gaano po natin kaya ibigay ang lahat-lahat sa atin? Kagaya ng
babaeng ito na yung family property na meron sila na isang pabango ay nagawa niyang ialay para sa ating Panginoon. So ibinigay niya ang lahat. She had done what she could in the area of sacrifice. So ang ointment po na yon o yung perfume na yon na nakalagay po sa alabaster box ay nagkakahalaga po ng isang araw na sweldo ng isang tao. So kung i-compute mo yun for 1 month, so halimbawa sa ating pong panahon ngayon, ang ano ba ang sahod ng employer ba employee? May isang employee, 600 lang, di ba? 600. So kung sa isang buwan, halos 18,000 yun. Kung 800 naman, mga nasa 20 to 24,000 something. So ganun siya kamahal. Na ang ginawa ng babaeng ito ay binasag lang para ibigay sa ating Panginoon una sa kanyang mundo. Pero bakit po napakamahal ng pabango ito? Sapagkat ayon po sa mga pag-aaral, galing pa ito ng India. Galing pa ito ng ibang mga bansa. Kaya, yung pagpe-ferment ng pabango galing sa spikenard na tinatawag o halamang nardo, yung pagpe-ferment kasi ng mga halaman, ng mga bulaklak, gumugugol ng maraming panahon. Lalagyan ng iba't ibang uri ng langis, pipigain yun, papakin yun, at iimbak ng matagal na panahon para yung halimuyak niya ay tumagal. So napakamahal talaga nito mga kapatid, pero merong bagay o merong okasyon na pinagagamitan ang natatanging pabango na ito. Ito po ay ginagamit para sa mga patay. Amen? Kumbaga sa ating panahon, ang pinag-iipunan ng generation natin ngayon, yung kabaong, di ba? Sa kanila po, sinisikap nila na meron silang pabango sa patay. Kasi nga po, hindi pa naman ganun kapulido yung pag-i-imbalsa mo ng kanilang kapanahonan. In fact, alam ko, hindi talaga nila tinatanggal yung dugo. Pag namatayan, ililibing na agad. No? Lalagyan ng spices, lalagyan ng ointment, lalagyan ng langis yung buong katawan para hindi mangamoy. And then, tsaka nila yan, paglalamayan mga kapatid. Pero ililibing agad yan. So, bakit po kailangan basagin ang pabango? Meron po kasi silang paniniwala na pag merong isang taong may sakit na nakikain sa iyong bahay, kunyari, meron pong isang pamilya na merong may sakit na yung kanyang karamdaman ay malugmana, parang hindi na kumalat yung sakit. Meron silang parang superstitious belief na para wala nang sumunod, kailangan basagin na yung pabango para sa kanya na yun. Kasi kapag hanggat hindi binabasag yung pabango, makakahawa pa siya, maaaring mas dumami pa yung kamalat. Amen? Kaya kapag mayroong isang tao na disease na kumain sa isang bahay, ang gagawin po nila, babasagin na yung pabango na yun. Parang siya na yung sacrifice, yung taong yun. Sige, sa'yo na yung pabango na yan para hindi mo na kami idamay, parang gano'n. Ganon din po yung sakripisyong gagawin ng Panginoon nung nagtatalo-talo yung mga pari na huwag na namin masyadong pagtuunan ng pansin ng beses na ito kasi baka mamaya mag-cause pa ng rebellion, dumami pa yung maging casualty. Maigi nang siya na lang yung mamatay. Parang gano'n. Bilang sakripisyo. And then pangalawa po, pag ang isang tao po ay namatay na, yung alabaster jar na yun ay kasama na rin, ililibing kasama. Amen? So para sa isang tao na lang. Ikaw ba naman yung ginamit ba na kabaong nung lola mo or nanay mo, gagamitin mo pa ba pag ikaw na yung mamamatay? So parang ayaw mo na rin naman, baka mamaya. Pag ginamit pa yun, magbuhat ng apakol, nalaglag na yung hawakan, mga kapatid.
So ano man po ang kostumbre o paniniwala nila, itong babaeng ito, inalay niya ang lahat, every drop of that ointment para sa ating Panginoon. Gusto niyang maibigay ang lahat. Kasi ilang ulit na rin sinabi ng Lord na ako ay malapit ng mamatay. Ako ay magdaranas ng isang napakahirap na pagdaraanan, saro ng kahirapan, at ako ay mamamatay. Amen, mga kapatid? Kaya maaaring ganun din po yung klase ng paglilingkod na ine-expect sa atin ng Panginoon. Yung bigay ang lahat, buhos ang lahat. Sabi po ng 2 Timothy 4:6, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito, sabi ni Paul. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa damdamin. So ang paglilingkod po natin na mayroong kaakibat na sakripisyo para daw po tayong isang ointment din, isang perfume na ibinubuhos sa dambana ng Panginoon, na yung mga sakripisyong ginawa natin ay isang masamyong handog para sa Kanya. Amen po, mga kapatid? Amen. So, hindi kasi natin pwedeng, hindi tayo pwedeng maglingkod na partial lang. Yung patak-patak lang. Amen? Kasi alam niyo kung bakit, mga kapatid? Hindi ka naman pwedeng pumasok sa langit na kalahati lang yung katawan. Halimbawa, yung tenga mo nakaakyat sa langit kasi nakinig ng word of God. Tapos yung bibig mo naman nasa impyerno kasi marites ka at the same time. Hindi naman pwedeng ganun eh. Kaya po, pag ikaw ay nag-decide na maglingkod sa Panginoon, buhos ang lahat. Basag ang lahat sa atin. Amen po. Kaya yung expression po nitong babae nito, ito yung ultimate sacrifice na pwede niyang maibigay kasi yun yung meron sa kanya, pabango. Hindi naman siya paghahanapan ng Panginoon ng isang bagay na wala sa kanya. Amen po. So another thing, she had given all in the area of service. Kanina po, area of sacrifice. Ngayon naman po, she had given all in the name of service, mga kapatid. So, tingnan po natin yung kanya pong ginawa. Sabi po sa verse 8, ang sabi dito ng ating Panginoon, ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. So, she do what she can do. Lahat ng possession na meron sa kanya ay ibinigay niya para sa Panginoon. Kasi po, sa panahon po nila, maraming bagay na hindi pwedeng magawa ang isang babae. Hindi sila pwedeng magsalita. Kaya nga po pag sila ay iniharap sa hukuman, sa husgado, kunyari sila ay namaltrato, sila ay ginawa ng hindi maganda, hindi pa rin sila pwedeng makipag-usap sa judge para mga tuwiran. Ang magsasalita para sa kanila ay yung kanilang tatay. Ang magsasalita para sa kanila ay yung kanilang asawa. Paano kung wala ng tatay? Paano kung hiniwalayan ng asawa? Kaya ang babae po noong time nila ay kawawa. Hindi kagaya po sa panahon natin ngayon na ang mga babae natin ay malalakas, matibay. Kahit hiniwalayan ng asawa, nagso-survive. Sa kanila noon, pag hiniwalayan na ng asawa o kaya inabyuda na, maghihintay na lang sila ng kamatayan. Amen po, mga kapatid. Amen. So, ang tanging meron ang babaeng ito ay pabango na pag-aari ng kanilang pamilya. At yun ang ibinigay niya sa ating Panginoon. Siyempre, lahat ng mga tao na nakatingin doon sa gesture na kanyang ginagawa ay na-scandalize kasi ang nakikita nila yung panghihinayang sa bagay na yun. Hindi nila nakikita at na-appreciate yung puso ng babaeng yun sa ginawa niyang pagsamba sa ating Panginoon. Ganoon naman talaga po kapag nasa paglilingkod tayo. Kahit anong gawin mo, may masasabi ang mga tao sa iyo. Amen? Pag hindi ka masyadong active sa gawain, sabihin sa iyo, tamad ka. Nanlalamig ka na. Pag active ka naman sa gawain, ano sasabihin sa iyo? Papansin ka.
Diba ho? Kapag wala kang maibigay sa gawain, iba ang tingin sa'yo, parang, ba naman to, parang puro na lang pagsubok ang pinagdaraanan, di man lang nakaranas ng pagpapala, parang siguro may mali sa buhay nila. Pag giver naman yung tao, wala, gusto lang yan Magyabang. magyabang, gusto lang makilala. Diba? Para lapitan ng mga preacher. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Kaya, itong mga taong ito na pumupuna sa ginagawa ng babae ay pinagsabihan po ng Panginoon. Sabi naman ni Lord, ayun naman eh. Ang mga mahihirap, nandyan lang yan. Hanggang ngayon, may mahirap pa din. Pwede niyong gawa ng tulong. Pero, itong babaeng ito, inuna niya ako. Kasi, saglit niyo na lang akong makakasama. Na hindi yung nagawa ng mga disciples, babae pa ang gumawa. Alam niyo, sa totoo lang, ang dami naman natin pwedeng gawin ngayon eh. Kesa maggawain. Pwede niyong sabihin na, tsaka na lang brother, kasi ang dami naming labahan. Pero alam niyo, ang labahan di naman nauubos. Amen. Nandyan. Kakalaba mo pa lang nung isang araw, tambak na naman. Amen? Tsaka na lang brother, kasi ang dami kong problema. Bakit? Kailan ba nauubos ang problema? Diba ho? Yung merong isang sister na nagchat-chat sa akin, kagabi, alam mo, galing din sa prayer meeting, alam mo, Brother Mark, ang dami namin problemang pinagdadaanan ngayon. Sabi ko naman sa kanya, parehas po tayo. Lahat naman po tayo may mga problemang pinagdaraanan. Ang isipin na lang natin, dahil nagsesemana Santa, nakikibahagi tayo doon sa paghihirap ng ating Panginoon. Nagninilay. Kasi siya, habang nagpe-prayer meeting sila, namatay yung kanyang pamangkin. Iniisip niya, yung panggasos, uuwi sila bigla sa probinsya. Amen? So, lahat tayo may kanya-kanya pong mga struggle sa buhay, sa pamilya, sa paglilingkod. Amen. Pero ang babaeng ito, nung nakakita po siya ng opportunity na makapag-alay sa Panginoon, binigay niya ang lahat. Amen. Kasi yun lang yung meron sa Kanya. Lagi po natin tatandaan, hindi mag-expect ang Diyos sa atin ng bagay na wala sa atin. Ang hahanapin niya sa atin ay kung ano po yung meron tayo. Amen. Amen. Amen? Kaya po, kapag narinig po natin ang panawagan ng Panginoon, ang udyok ng banal na spirito, huwag po tayong magpakumpit-kumpit. Huwag po tayong paantok-antok, patamad-tamad na naantok ako, brother, matulog muna ako. Kasi pag namatay ka na, hindi, habang buhay ka ng tulog. Habang panahon ka ng tulog. Kasi alam niyo, yung pag lagi tayong natutulog, parang nagpa-practice na rin tayong namatay. Diba? Minsan. Kasi ang natural talaga, natulog ay 8 hours. Natulog 6 to 8 hours, okay na yun. Pero yung nakagising mo pa lang sa umaga, mga bandang alas 9, naantok ka na naman, nakakain, tulog na naman. Pagkagising, gising Dating tayo ng naman. hapon, masakit ang ulo. Syempre, sobra ka na sa tulog. Kaya ang katawan natin naka-design na magtrabaho, naka-design na merong gawin, hindi yung laging nakahiga. Kasi kapag namatay na tayo, edi humiga ka na ng humiga. Diba? Wala nang paguna. Wala nang Mga bangunan. kapatid. Kaya, pag meron pong udyok sa atin ng Holy Spirit, huwag tayong maraming excuses na tsaka na lang brother kasi nag-aaral pa ako. Tapos nakagraduate na, tsaka na lang brother, mag-a-apply ako ng trabaho. Magulat naman dito sa inyo. Ano ba yun? Parang may granada. Ano ba? Magulat. Ano na ba yun? May granada na. Pag may trabaho naman, sabihin, tsaka na lang brother, kapag magre-retire na ako. Gaano ka naman kasiguradong makakapag-retire ka? Ito ho, Tama. nung may mga anak pa, saka na lang brother, kasi maliliit pa anak. Hanggang nagkaapo na rin siya.
Kasi alam mo, kung hindi natin gagawan talaga ng paraan, hindi mo may isisingit sa schedule. Amen? Pero kung ikaw mismo sa iyong sarili, pag priority mo ang Panginoon, makakahanap ka ng paraan para paglaanan siya ng oras. Amen. Diba? Eh, mas mahaba pa nga yung time natin sa pag-Facebook kung minsan. Kung may time tayong makipag-chismisan, may time tayong gumala. Diba? Yung iba naman, bisita iglesia pa daw, pero rides lang naman yung hapon, gala. Diba ho? Kailangan talaga mapaglaanan ng panahon. Kaya po sabi ng 1 Thessalonians 5:19, huwag na ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. So kapag tinawag tayo, tumugon mo tayo. Amen? Amen. Kaya, lagi po natin tatandaan na kapag malaki o may udyok sa atin ng Panginoon na binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makapag-worship kagaya ng babaeng ito, ay wag po natin palalampasin. Noon po, nung ako ay bago-bago pa lang na preacher, kumbaga parang sabik talaga ako sa worship, sabik ako sa Word of God. Meron po akong isang inaatinan na fellowship sa Cuneta Aston Dome dati. Ang aga nun, 7:00. Pero, pinagsisikapan ko talagang gumising na maaga. Puyat pa ako nun, galing Ambel. Sunday service sila. No? Eh kasi nga, parang gusto ko talagang matuto, gusto kong mag-aral, gusto kong makapakinig ng mga worship, umaattend po ako sa kanilang fellowship. Ang aga nun. Pero, after naman po nun, talagang yung puso ko ay busog na busog sa presensya ng Panginoon. Kasi gusto mo eh. Pag hindi mo gusto ang isang bagay, kahit anong yaya sa'yo ni Sister Elena, ang dami mong palusot. Amen? Ang dami mong dahilan, ang dami mong mga lalakarin, ang dami mong gagapangin, kung ano-ano. Kasi bakit po? Hindi mo naman priority ang Lord. Amen? So, ano po ang ipinapakita sa atin ng babaeng ito na nag-alay ng pabango sa ating Panginoon? She had done everything in the area of submission. Kanina po, sacrifice. Pangalawa po, yung dalawang step po. Service, ngayon po ay submission. Pag meron pong mga gathering sa Israel, actually wala naman silang ginagamit na mataas na lamesa. Ang pinaka-table po nila, yung kagaya po sa mga Hapon, yung mababa lang. Kasi hindi sila gumagamit ng mga upuan. So sila po ay mag-i-incline, nakaganito. Kunyari, ito yung table na mababa. Nakaganyan lang po yun sila. Tapos yung paa nila, nandun sa malayo. Ngayon, ang babae kasi, hindi naman yan basta pwedeng makihalo sa mga lalaki. Ang trabaho talaga niya, nasa kusina lang, nag-aalaga ng bata, nag-aasikaso ng pagkain. Kaya makikita natin yung posisyon niya na lumapit sa Panginoon at buhusan ito ng pabango habang siya'y umiiyak, tumutuloy yung kanyang luha at ginamit niya yung kanyang buhok para ipampuna sa paa ng ating Panginoon. Grabing submission yun eh. Kasi sa babae, yung buhok ay crowning glory. Amen? Papayag ba kayo? Bayaran kayo ng 10,000, kakalbuhin kayo. Ang dami kong napanood na challenge sila na bigyan kita 5,000, kalbuhin kita. No, hindi. Kasi bakit? Iba pag may buhok kayo. Diba? Lalo na sa babae. Sabi, sige, 10,000. Eh, hindi pa rin. Ayaw talaga nila magpakago. Pera yun. Kasi bakit po? Kayamanan ng isang babae ang kanyang buhok. Amen? Ay, yung kilay niyo, huwag niyong bunutin ng bunutin. Kasi, ilagay yan ng Diyos, kayo naman, bunot kayo ng bunot ng kilay. Kaya nga nilagay yan dyan para pag... Kasi wala talaga. Kaya nga yan nilagay dyan ng Lord para pag pinawisan kayo, yung pawis, pupunta dito. Eh, wala eh, binunot niya ng binunot eh. Di parang pag bumuhos tuloy yung pawis eh, pasok lahat sa mata.
Amen? Binigyan ka ng matinong kilay tapos ang ilalagay mo, drawing. Amen? Kaya tinan nyo, Dahil mo, sinasabi niya sa lahat na ito yung aking kayamanan. Pero nagmukha lang basahan sa paanan ng Panginoon. Ganun ko siya kamahal. Ganun ko siya sinasamba na yung bagay na mahalaga sa akin Ibinigay. ay nagmukha lang basahan para sa paanan ng Panginoon. Kasi pinupunas niya. At yung pabango na napakamahal at na pinanghihinayangan ng mga taong nakapaligid, ay ibinigay niya, ibinuhos niya lang sa Panginoon. Amen? Amen. Alam niyo, minsan tayo, may mga panghihinayang din tayo sa paglilingkod na ating ginagawa. Minsan nagbibigay tayo, pero sa loob-loob lang natin, sakyan. Diba? May panghihinayang. There is a part sa puso natin na parang Panghihinayang. sayang kasi ang bili na namin ng ulam yun, binigay pa namin doon sa gitarista. yun lang. Alam niyo ho, hindi lang naman kayo ang nakakaramdam ng ganun. Kami rin. Kasi alam niyo ho doon sa amin sa prayer meeting sa amin, kami po ng asawa ko ang nag-shoulder ng mga finances. So, na-share ko na sa inyo dati na ilan ang manunugtog namin, 4. Kasi nga, naikwento ko na sa inyo, di ba, na una kasi ang kausap ko lang ay keyboardist. Yung keyboardist namin, medyo pricey din siya. Pero magaling naman talaga siya. Galing siya, tapos mahilig din siyang magsama ng mga kabanda niya. Sinama niya yung trompetista. Ang galing parang pag tumuturokot, lalo na yung purihin, parang feeling ko nasa ambil kami. Lalo na kapag yung mga kanta ay yung mga blow the trumpet in Zion, Zion. Ang galing talaga. Kaya sabi ko, sige, dyan mo na yan. Tapos sinama niya naman yung lead guitarist. Ang galing din. Hindi ko ngayon mahindihan kasi magaling talaga Sabi ko, sige. Tinggawain, sama mo na rin. Tatlo na sila. Sumunod naman yung drummer. Parang si Brother Jesse rin, may dala rin ang galing din. Kaya alam niyo, tuwing prayer meeting sa amin, ang sinasakripisyo po ng bulsa ko, okay. Hindi pa kasama yung preacher. Hindi pa kasama yung pagkain nila. Minsan, order po kami ng pansit bilao. Magkano yung pansit bilao na 600. Tapos pag binuksan na, sisingaw, hanggang amoy na lang kami. Kasi ubus yun. Opo, ubus yun sa preacher, sa Singot mga talaga, manunugtog. singot. Ubus yun. Walang natitira sa amin. Minsan, sabi ko sa asawa ko, ano ba yan? Yung hayo ko kanina, pang-i-elpo ko lang din ngayong gabi. Sabi naman ng asawa ko, kasi nag-aalala rin ako kasi sabi ko, wala pa akong naiipon, manganganak na siya next month. Ang usapan kasi namin, yung sahod niya, yun ang iipunin. Tapos lahat ng expenses sa bahay, sa gawain, sagot ko lahat. Kaya, halos wala talagang natitira sa akin. Parang ako, ang punto ko, meron din kaming pangangailangan, pero ubus talaga lahat. Sabi sa akin ng asawa ko, iyaan mo na kasi para sa gawain mo. Nakipag-covenant tayo. Ganun talaga kasi ang Amen. Amen. sacrifice Masakit. Hindi ka talaga tunay na nagsasacrifice pag di ka nasasaktan. Tignan niyo si Abraham. Bakit masakit yung sacrifice niya? Kasi ang ibibigay niya, anak niya. Yung pinakamamahal niya, sabi ng Diyos sa kanya, ibigay mo sa akin, ialay mo sa akin yung pinakamamahal mo. Kasi meron pa siyang isang anak si Ishmael. Pero ang sinabi, si Isaac. Kung ang hiningi si Sarah, madali-dali pa kasi matanda na
Pero ganun talaga ang offering, ang sacrifice. Masakit ibigay. Kasi meron ka rin pangangailangan. Pero doon kasi natetest ng Diyos yung pagtitiwala. Pagtitiwala. Kaya alam nyo, kanina, hindi kahapon, ay kagabi, butas na naman yung bulsa ko. Tapos, may order pa yung asawa ko sa Shopee, halagang 900. Medyo nagkatampuhan pa kami kanina kasi sabi niya, may pera ka ba dyan? Sabi ko, ito mo nang ubus kagabi ha, tatanungin mo kung may pera ako. Kasi may order ako, damit ng baby namin. Sabi ko, wala akong pera, dapat bukas mo na pinadeliver. Hindi ko naman alam na i-deliver agad, sabi niya gano'n. Kaya bago ako pumunta dito, nag-deliver muna ako ng washing machine. Yung mga hindi naman uupa, pinilit kong, maglaban na kayo kasi wala ako sa Sabado. Napilitan silang maglaban. Nakaipon ako ng 700. Kaya sabi sa akin ng asawa ko, kaya mo na wag kang mag-alala kasi dahil inuna natin ang Panginoon. Pag nanganak ako, hindi niya kami pababayaan. Kami ng Parang ako po, ay naniniwala po ako dyan kasi maraming beses ko na po yan napatunayan na sa mismong araw na kailangan po na, ang Diyos ay nagpo-provide. Amen. Amen. Wala siyang lingkod na kanyang Pinabayaan. So, ilang klase po ng tao ang binubuhusan ng pabango. Sa Bible po, merong 4. Una po ay hari. Sabi po ng 2 Kings chapter 9 verse 3, doon ibuhos mo ang langis na ito sa kanyang ulo. Sabihin mong pinili siya ni Yahweh upang maging hari ng Israel. Sa una po, na binubuhusan ng pabango. Ang langis kasi pabango na rin yun ay hari. Pangalawa po ay pari, priest. Sabi ko ng Exodus 29:67, isuot mo kay Aaron ang turbante at ikabit dito ang koronang kinasusulatan ng katagang inilaan kay Yahweh. Bilang pagtatalaga, kunin mo ang langis na pantalaga at buhusan mo ang kanyang ulo. So, una, hari. Pangalawa, pari. Pangatlo, propeta. Sabi po ng 1 Kings 19:16, buhusan ko rin ng langis sa Eliseo na anak ni Safat na taga-Abel Mehola bilang propeta na hahaliling sa iyo. Pari, propeta. Pangatlo, patay. Sabi po ng Mark 16:1, pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, Maria na ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang sila'y magpunta sa libinan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Kaya po yung pag-aanoy ng babaeng yon kay Lord, pagbubuhos niya ng pabango sa ating Panginoon, ay pagkilala niya kay Jesus bilang hari ng mga hari. Amen? Pagkilala niya sa Panginoon as a high priest, sabi po ng Hebrew 3 verse 1, mga kapatid sa pananampalataya, at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin niyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. At siya rin ang katuparan ng sinasabi ng propeta. At bagamat ang Panginoon ay nagdanas ng kamatayan, ngunit hindi po siya nanatiling patay sapagkat siya po ay muling nabuhay. Amen? So ito po yung ginagawa ng babaeng ito na yung kanya pong act of submission, pagbibigay niya ng lahat sa pangalan ng sakripisyo at paglilingkod, lahat po yun hindi nasayang. Hindi yun mauuwi sa wala kasi yung Diyos na pinaghandugan niya noon ay hindi patay, kundi muling nabuhay. Amen po mga kapatid. Kaya po, ngayong Holy Week, mamaya sabihin nyo sa mga apo nyo, anak, huwag kang takbo ng takbo. Mamaya, madapa ka, patay pa naman ng Diyos. Isang beses lang siyang namatay. Pero siya ay nabubuhay magpakailanman. Amen. Amen? So, wala pong duda na yung kanyang pananampalataya sa pamamagitan po ng pakikinig niya sa ating Panginoon. Nakita niya yung kahalagahan ng sakripisyong pagdadaanan ng Panginoon. Kaya habang kasama niya pa, ibinigay niya na yung lahat na pwede niya ibigay
Ano man yung pwede niyang maihandog, ay inihandog niya na. Kasi alam niyo ho kung bakit? Pagpatay na kasi ang isang tao, hindi na niya ma-appreciate ang mga ibibigay mo. Amen? Kahit anong kalangaw mo ng iyak, kung patay na, hindi ka na maririnig. Kahit gaano pa kamahal ng mga bulaklak na iaalay mo, pagpatay na, hindi na ma-appreciate. Amen? Pati yung gumamela tsaka kalatsuchi. Sabi, ano ba yan? Ang bango-bango pa naman. Tapos, ano tuloy sa patay, baka mamaya ay nagpaparamdam dito. Ano ba yun? Yung paggabi, yung mabango? Ano ba yung... Ha? Yan, Dama di dama di noche. noche. Dama di Kasi noche. yung mga ganyang amoy, maamoy mo yan sa mga, yung sa mga... Cementerio. Hindi, dun sa mga pinagbuburulan. Amen? Alala ko po yung kapatid ko. Nag-order ng bulaklak sa online. Binigay sa lola ko ng Mother's Day. Sabi ng lola ko, kasi yung lola ko po ay 80 plus na. Sabi ng lola ko, sa loob ng 80 taon na nabubuhay ako, ngayon lang ako nakatanggap ng bulaklak. Sabi naman ng mga tiyahin at tiyuhin ko dun sa kapatid kong bunso, Sel, ba't mo naman niregaluhan ng bulaklak si Lola? Sabi naman ng kapatid ko, bakit? Kailan ko re-regaluhan ng bulaklak pag patay na? Ako nga naman, kasi tayo ganun eh. Kung kailan patay na, tsaka tayo Huli na. nagbabawi. Kung kailan maghuli Nung na. buhay pa, di mo ipagtimpla ng kape. Nung patay na, tsaka timpla ng kape dun sa mga nagsusugal. Kung kailan wala na. Di ba ho? Nung nandyan, hindi mo pinapansin. Nung patay na, gusto mong sumama sa libing. Gusto mong sumunod sa hukay. Nung tinulak ka naman, ayaw mo na. Di ba ho? Kaya itong babaeng ito, tama po yung kanyang ginawa. Kasi po, bakit? Habang kasama niya pa ang Panginoon, maipakita niya yung kanyang pagmamahal. At yung property na meron siya ay kanya nang maibigay para po sa ating Panginoon. Amen. Amen? Meron po akong isang istorya bago tayo pagtapos. Meron pong mga magkakapatid na magugulang. Yan yung ang katabi nyo? Magugulat. Magulang na. Ibig sabihin, anak na. Nagugulan na. Eto, mga magugulang talaga to. Sabi nila, mag-reunion tayo. Tapos, konting salo-salo, usap-usap sila. Okay, magdala tayo ng alak. Mahal ang alak yung wine. Yung isa nakaisip ng paraan. Sabi niya, mahal-mahal ng wine. Magulang. Tubig na lang. Lalagay ko sa bote ng alak. Kasi pag sinali namin ng sama-sama, di na yun makakalata. Kasi alak naman yung dala ng iba kong kapatid. So ito na po, dumating na yung okasyon. Meron silang parang papayan na ibubuhos mo dun yung alak. So, nung binuksan na po yung parang gripo-gripo at uminom na sila, alam niyo kung anong lasa? Lasang tubig. Alam niyo kung bakit? Kasi lahat pala sila, tubig ang dinala. Magugulang nga eh. Pero ano po ang punto ng storyang yun? Yung ating panghihinayang, halimbawa, nanghihinayang tayo para sa ibibigay sa gawa. Manggugulang tayo halimbawa. Kaya mo na yun, Sister Elena, kasi marami namang sideline niya. Pero alam niyo, yung hindi natin pagbabasag ng pabango, pagbubuhos ng meron tayo para sa Panginoon, bandang huli, sino po ang nawawalan? Tayo. Kasi sa Lord, wala namang mawawala sa Kanya. Magbigay ka sa hindi, walang mawawala. Kaya po yung act of surrender, yung worship na ginawa po ng babae ito, hindi pwedeng hindi ibinalik sa Kanya ng Panginoon. Kagaya po ng ginawa pag-worship Abraham. Hindi pumayag ang Diyos na bumaba siya ng bundok na matay ang kanyang anak. Sapagkat nung sasaksakin niya na si Isaac, sabi ng anghel, magmusak na ng iyong anak. Napatunayan mo ang iyong katatagan. Amen. Ibig sabihin, wala kang anumang pwedeng ibigay sa Diyos na hindi niya ibabalik
ng higit pa sa iyong inasa. Kailangan. Amen. Tayo po ay magsitayo. Lord, maraming salamat dahil anumang bagay na meron kami ay kinikilala po namin sa iyo lahat ng galing. Pati na ang aming mga buhay, Panginoon. Ang aming lakas, anumang kayamanan na meron kami, ay amin pong ina-acknowledge na iyan ay dumaan lang sa amin. At kung kami magtitiwala sa kapamaraanan mo, alam namin hindi kami magkukulang. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba at luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pag-arian mo. Sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito tangan at mga bagay na ito'y yaman, ito'y hindi pa rin sapat para ialay ang lahat sa'yo. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba at luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tama at mga bagay na pinurin kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ano pa bang maihahandog ko liban sa buhay ko nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandali ito'y tangan at mga bagay na pinurin kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat para ialay ang lahat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng pagsamba at pagpupuri, Panginoon. Lord, patawarin niyo kami kung minsan ang ginagawa naming paglilingkod ay half-hearted. Para bang napipilitan kami
Para bang natatakot kami at walang tiwala sa pwede mong magawa sa aming mga buhay. Alam namin, Panginoon, na kapag ibinigay namin ang lahat, hindi ka papayag, Panginoon, na may utang ka sa amin at ibabalik mo ito sa amin ang higit pa po sa aming pangangailangan. Kagaya ng babaeng ito na nagbasag ng pabango para sa iyo, Panginoon. Binuhos niya lahat, walang natira sa kanya. Pero hanggang ngayon, ang kanyang ginawang ito ay pinag-uusapan pa rin ng bawat henerasyon. Ibig sabihin, ang mga taong nag-aalay ng paglilingkod sa iyo ay mahalaga sa iyong puso. Hindi pwedeng mawalan ng spasyo sa iyong paningin, Panginoon. Kaya Lord, ang lahat po ng mga sakripisyong ginagawa ng aking mga kapatid, maging ng inyong lingkod, ng inyong mga awit at manunugtog, alam namin hindi dapat panghinayangan, sapagkat alam namin, Panginoon, na mayroon pong nakalaang gantimpala sa bawat isa sa amin. Sinasama po namin sa panalangin ang anak ni Nanay Elena na nasa ibang bansa sa lugar ng Middle East, Panginoon. Ano man po ang kanyang karamdaman, Lord, ang buti ng iyong mapagpala, mapaghimalang kamay, at makaranas na po siya ng ibayong kagalingan. I-comfort niyo po siya bagamat malayo siya sa kanyang mga mahal sa buhay. At di namin siya kayang abutin, ngunit kaya mo po siyang proteksyonan, Panginoon. Kaya di po ang aming kapatid na si Sister Edith, Panginoon, na nawa ay bumalik na ang kanyang dating kalakasan mula sa kanyang pagkakatumba, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na makarecover siya at makabalik, Panginoon, sa gawain ito. Ganyan din po, Lord, ang aking mga kapatid na walang sawang dumadalo. Patuloy silang biyayaan ng ibayong lakas at kalusugan, Panginoon. Dalangin ko ang inyong mga lingkod sa lugar na ito, ang kanilang mga sources of income, ang kanilang mga pananahi, ang kanilang mga sideline, Panginoon, ang mga anak ni Nanay Elena, ang kanyang mga kaapu-apuhan, ay patuloy niyo pong pagpalain ang kanilang mga kabuhayan, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na ang gawain mo sa lugar na ito ay huwag niyo pong pababayaan, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik lahat ng pasasalamat at kapurihan sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain tayong lahat ni Yahweh El Shaddai.